Okay, what's up guys? So we welcome you to another episode of License to Shoot podcast. So unang-una no, na-mention ko na namin ako si William and Wilmin partner ko. So before we start no, yung topic natin for today. So yeah, unang-una we hope that you had a very wonderful holiday season. So, 'di ba? And yun nga dahil doon pasensya na at na-busy kami masyado especially sa day job ko since 'di ba December na patapos yung taon so maraming ginagawa and hindi rin nagtugma ang schedule namin. Kaya 'di ba? So parang sabi namin na sige after holiday season na lang. Kaya now we're back. So New Year 2024, 'di ba? The holiday season's over so it's time to grind again this year and marami kaming plano for 2024 and gagawan namin ng paraan na matuloy yun. Alright, so let's get into it. So, kamustang holiday season, bro? Okay naman, medyo yun nga, dahil nga sa holiday break, medyo nahirapan tayong magtugma ng schedule. Pero by the way, meron tayong quick kwento lang to our viewers. Dapat meron tayong year-ender, kaso nga, dahil di nagtugma, di natin nasama yun. Hmm. So let's try to make something, parang make up for it. Kumbaga, before we start, ito kasi yung content natin for today's episode is about what we look for, what we look forward for in 2024. So before we start on that discussion, let's have our top one moment of 2023 muna. Kahit ikaw muna. Basketball wise. Okay, guys, Basketball subjective. sa Oh, oh, Sa Pilipinas lang ah. Oo, sa yun. subjective naman to no and wag na tayo magpakalayo pa. I mean, for me personally, itong t-shirt ko, to syempre ito ang number one for me kasi 'di ba bilang especially yung last time na nag-champion yung Lasal sa basketball, hindi pa kami nag-aaral dun. Yes, 2017 kami pumasok eh. So that was the year na natalo tayo sa Ateneo. So ayun na parang masarap pala sa pakiramdam na yung school mo makapag-champion sa UAAP basketball. So yun, sa akin, actually same tayo. Hindi ako, a different reason. Maybe not, kasi ikaw, like, yun nga, like your alma mater, ganun. Alma mater ko din naman yun. Pero, what makes it for Hindi mo me, nga alam ID in a, number mo eh. bahala ka dyan. Hindi ko sasabihin yung buo eh. So, bahala ka dyan. So, tsaka leave Jesus in our hearts. Alam ko sagot doon, hindi amen. Ay, tama Oo, ba? oo, oo, Tama, oo. hindi amen, hindi amen. Oo, Hindi oo nga, amen, hindi hindi amen, sorry. amen nga. Hindi, amen. Amen pala, amen. Ganun. Forever So, yun. anyway, ba't mo sinabi parang Mukha bibigay pa ka na, binigay mo na nga yung ID number mo, binigay mo pa yung sagot doon. So, yung mga fake dami, Lasalians, ano na. natututo sa'yo eh. Kumbira ka eh. So, anyway, going back, nalayo tayo. Pero yun na, for me, basketball best moment is yung DLSU. Not because, yun nga, alma mater ko din yun. Pero because yung storyline. They, they start the season slow with also a rookie head coach na nag-doubt. 'Di ba? Madami nag-doubt nung nagkaroon sila ng yung sa UP game, yung 3 points in a one quarter, dami nag-doubt nun. And then suddenly a big second round. And then nung finals, na-break din ni Coach Topex yung kanyang kumbaga Topex curse nung finals eh. 'Di ba? Oh, And sa they NCU. eventually Oh, yun yung sige, tuloy mo yung para lang ma-complete yung thought. Yung sinasabi mo, yung ano yung curse ni Topex. he never won a single finals game sa NC as a So coach. yun, so ngayon sa UAAP and even in college basketball in general, nanalo na siya. Nanalo na rin siya ng championship. So, sobrang tamis nito. Not only for like alumni for the school, pero feeling ko naman basketball fans will also na-appreciate din nila tong kung gaano ka-significant itong championship ng DLSU in season 87. And that's why I put it on, for me, the top one moment in Hmm. 2023. Okay. And to add to it lang pala, yung kay Coach Topex, ginagawa niya yan ng enrolled siya as a student sa Lasal. Diba? So, yun yung malaking factor. Siya yung, well, at least in our lifetime or in a really long time na student coach
Kasi 'di ba lahat yan student athlete pero siya pa lang naman no yung student coach. I mean, correct me if I'm wrong but yeah, that's what makes it extra impressive. So yun, speaking of impressive, 2023 has been impressive for a lot of basketball moments. Now in 2024, let's talk about yung mga gusto nating or nilook forward for this new year. Especially this is technically a new year episode for us. Diba? To Sure. start the 20 2020. oh, to start 2024 right. So let's pag-usapan muna natin siguro yung ating college basketball. We start with the LSU, talking about the LSU winning the championship in 2023. Now we talk about the college basketball in 2024. So, syempre malayo pa yan. September pa yung college Hmm. season for like, di ba? Ano yun, officially start of the Hmm. collegiate season ulit. September pa, around September. Pero ngayon, mga first half of 2024, what we look forward for yun nga, in college basketball. Well, syempre, sa college basketball, number one dyan is yung mga recruits. And sa era ngayon ng basketball, di ba, may mga transferees na. So, although, tsaka na namin pag-usapan yung mga rumored transfers such as si Jacob Cortez and Kian Baclaan daw, rumored na maglalasal. And sino pa ba yung mga rumors kayo? Jared Bahay might decommit from UP para pumuntang Ateneo, 'di ba? So di na, next time na namin pag-uusapan 'yun kapag official na. Pero yeah, yung mga recruitment, 'di ba? Although hindi ako masyadong nakakanood ng high school basketball, pero 'di ba, may mga somehow some way merong magkakaroon ng mga matunog na pangalan na that would spark so much questions kung saan sila magko-commit to play sa college, 'di ba? And apart from the recruitment, sino yung magbi-big leap, 'di ba? Eh kasi syempre may mga aalis. So so merong papalit sa kanila, may it be a new recruit or someone from the team na hindi masyadong nabibigyan ng playing time. And tapos ngayon mabibigyan ng extra playing time na ma-develop para lumabas yung laro nila. And last but not the least for me, when it comes to UAAP is yung mga transferees papuntang UST. Ang biggest name si Kyle Paranada at si Fortsky Padrigao. Diba? Kaya ngayon magiging masaya uli ang bardagulan ko sa mga UST friends ko. So yun, actually, yung UST, medyo malupit nga yan, especially coming after a not so good season 86. So, season 87, Hindi nandun not yung so good, tutunay. ang bait mo eh. Ang bait mo sa not so good eh. Not good at all yun eh. Bahala ka dyan, ikaw na yun. Iba, sinabi mo naman 0-14 sila, di naman sila nag Uh, 0-14. So, not so good na kasi nalagpasan nila yung prediction mo sa kanila, which is, I think, it's already big achievement na yun kung kailangan nila i-bonfire yun kasi meron silang na-prove na hater na wrong. So, ako for me, not so good na yun kasi na-prove ka na mali eh. So, di ba? So, may hater silang na lagpasan. So, small mm, achievement, pero season 87 is definitely the one that UST fans are looking forward to, especially nga, yun nga, marami nga silang mga transferees and maybe sa high school basketball may makuha pa sila and even sa mga players playing overseas like yung mga Phil-Ams dyan, baka biglang may makuha silang malaking isda na naman. Especially, baka magkakaroon ata ulit ng NBTC. Tama ba? Yung mm. NBTC this year, di ba? So baka may makuha na naman sila doon na rookie na ano, five-star recruit ganun. Pero anyway, balik muna tayo dun sa sinabi mo nga yung mga transferees, yung mga recruitment. Yan yung Wait, paborito time out, ko. time out, time out, time out, time out. Sige lang. Sa ano din pala, last sa UST, sino yung magiging bagong import nila? Meron na, di ba? Yung si Osang ba yun? O, basta, Okay. medyo ano pa ako eh. Medyo pahinga pa ako sa mga, Kasi like, 'di ba, yun, si Adama Faye, alam ko may isa pa dapat, pero itong season pa lang na to na ongoing, di niya na tinapos. hindi, ano yan. Yung si Adama Faye, obviously, para lang din yan si Steve Okomo nung first year ni Aldin Ayon. Naglaro, na lineup, naglaro, tapos eventually nawala towards the season. Parang ganun din yung storya nito eh.
Oh, yung Dumating si parang Pido, bagong coach. Tapos nag-attitude yun nga. ba? Hindi naman. Parang like, Ah, hindi lang okay, siguro okay. nag-fit sa system, ganun. Ah, Wala naman super na release about hindi that, kasi 'di may ba? friend ako So, na from UST, sabi niya, UST alumnus sabi niya attitude din daw yun eh. Kasi invested na invested siya sa UST kahit nung losing season. So, yun ang yun ang sinabi niya sa akin na observation niya kay Adama. well, di natin sure, pero pwede. Kasi, Mm. ano ba tawag dun sa term na yun? Yung parang, ano siya animated siya maglaro eh. So, parang kitang-kita mo nung season 85, kitang-kita mo sa kanya yung frustration sa mukha niya. So, baka ganun din yung nangyari. Kaya nga, di ba, hindi na tripan ni Coach Pido. Pero, yung yung kwentuhan na baka attitude si Adama Faye, it's a bit of a discussion lang, 'di ba? Mm. Hindi natin mapoprove 'yun siguro Parang unless na observation lang from a o lang. third person. Mm. So 'yun, observation lang. So going back, look forward dapat as basketball fans for college hoops is this early in 2024, the first quarter of a year is syempre yung shopping na mangyayari. Yung sinabi Mm. mo na nga, yung transfer is yung shopping season para sa akin to eh kasi dito mo makikita yung ano eh kung sino mga players from UAAP lilipat sa NCAA and yun sino yung mabibigyan ng mas marami ng mga minutes, 'di ba? Tsaka confidence pag lumipat sila sa NCAA. And ganun din. Sino yung player sa NCAA yung makikita natin sa UAAP. Yun na, nabanggit mo kanina, Jacob Cortez, possibly. Tapos meron pa and then meron, syempre, ang inaantay ko dyan, medyo ano na eh, hindi man sa generic, pero medyo obvious na yung inaantay natin lumipat sa UAAP. Ako gusto ko makita ko sino mga players ng UAAP yung lilipat sa NCAA. Mainly because mag, gusto ko makita ko sino yung magkakaroon ng ano, mga Robert Bolick kind of story, Will go mga zoom Justin ganun. Arana, yung mabibigyan ng second chance tapos biglang bubulusok sa NCAA. So yun yung inaantay ko and ganitong mga first quarter of the year, dun mo makikita yun. Dito na magsisimula bumagsak yung mga domino. At yun yung pinaka-inaantay ko for college basketball as early as January of 2024. Pero hindi lang naman yung shopping season yung inaabangan ko. Siyempre, pre-season cup din. Yung mga mangyayari sa medyo April, May, di ba? Ah, So, yun din yung inaantay wait natin lang. kasi somehow, sige, go. Ano yun? Ano na ba yung mga pre-season tournaments? Kasi ang dami niyan, 'di ba? May D-League, Pinoy Liga, Phil Um, Oil. Yun lang yung may Father Martins pa ba? Wala na ata, no? di ko din sure eh. Medyo kasi Oo, ang mainstream is syempre Phil Oil. Phil Di Oil. ba? Iconic na yan. And then yung Pinoy Liga, di ba last year Umaangat. ganda nung Mm. umaangat. And I think syempre patuloy pa angat yan. So, and then yung PBA D-League din pala yun yung nakalimutan ko eh. Pero kasi nga konti lang yung high school team, university teams na sumasali doon. Pero syempre Mm. it's still a preseason tournament for college basketball. So, yung tatlong yun, aabangan natin yan. Especially, aabangan mo yung D-League kasi two-time defending champion ang Eco Oil Lasal, di ba? So, third time. Mismo. So, di ba? So, yun. And then, syempre, Phil Oil sa mga, tawag doon, last year kasi wala yung, ano eh, yung tournament na kung saan yung UAAP at NCAA nagsasama-sama. And even the other leagues, yung parang Battle of the Champions, samutan ko anong tawag dun eh, yung mga Ay, 2014. Yung, di PCCL? mo, parang ganun, di ko na maalala kasi medyo matagal na May rin. UCBL pa pala ngayon. UCBL. Pero ano yun, it's not, hindi siya preseason. It's a college tournament mismo, di ba? So, Kaya nga, yun. sa Pero, preseason. mm, pero hindi preseason teams yun. As in, Anong, parang tournament yun, di ba? Oo nga, lahat, kahit naman Phil Oil, tournament din naman yun eh. Hindi, I mean, parang UAAP, NCAA din yun. Oo It's nga. like, that's a mother league of the schools na nandun. Ay, hindi, alam ko preseason din yung may mga naglalaro din. Doon nga yung si Belmonte tsaka si Amores eh. Wait. Check. Tingnan na natin. Pero alam ko tong UCBL na coming in January. Itong mga teams na to parang, yun nga, parang mother league din. Mother league talaga nila to. Like sila, uh,
CEU, yung LPU ng Batangas, Okay, Diliman okay. University. So, I think iba yung tinutukoy mo, pero iba Mm. siguro nagka-miscom tayo dun kung ano yung tinutukoy mong ligat, then kung ano Okay, yung okay. tinutukoy ko. Pero, anyways, yun nga, yung mga matutunog talaga na preseason cup are yung tatlo na nabanggit natin kanina. So, syempre, inaantay natin yun inaantay natin yun for the reasons sa sinabi din ni William kanina. Syempre, yung mga transferees, yung mga mag-big leap, and yung mga possible na gagawa ng ingay agad for this, or yung mga biglang susupresa sa atin na players from the lineup. So, before we go to the next segment or topic na pwedeng pag-usapan, ikaw ba last year, meron ka bang player na parang doon mo nakita sa field, out of nowhere, biglang nagpakita nung preseason cup, then biglang nag-blossom yung career niya? Honestly, ako hindi ako masyadong nakakanood ng preseason tournaments eh. Like, hindi naman sa hindi ako invested, pero ako kasi one of the reasons as to why, is, aside from time constraints, is parang gusto ko ma-surprise sa UAP eh, pagdating ng UAP mismo. O sino yung mga ganito. Eh, kasi I mean, obviously, sa, anto, sa preseason, 'di ba? Parang they take it seriously naman pero may mga tinatago pang galing yung mga 'yan eh. Pero kahit papaano, 'di ba? Parang makakita ka ng glimpse. Pero yun nga, parang gusto ko ma-surprise na ganito pala talaga kagaling yung excuse me, yung mga player na yun. So, hindi ako masyadong nakakanood sa or like hindi ako masyadong invested sa preseason tournaments. Sige, sino na lang yung sa UAAP yung gumulat sa'yo? Like, out of nowhere, biglang, uy, galing ah. Remogat? Demogat. Well, tagal na yun. Pero anyway, that's your answer. So, tingin nyo, ayun, parang ganun din yung inaantay natin sa preseason eh. Like someone na hindi natin masyado kilala, tutunog, and then biglang eventually magiging household name sa UAAP. Diba? So, ganun yung mga inaantay ko din for college basketball, aside from the shopping, yung mga recruitment season, and obviously, the preseason for college basketball. Kabang-abang yan if you're a big college basketball fan. So, yun, and we go to the next segment, which is the PBA. Isa din sa mga content na i-cover natin, and maybe majority of our first quarter of Majority the PBA. 2024 content magiging PBA-centric tayo. Ano nga ba yung kabang-abang sa PBA in this first quarter of 2024? Syempre, number one dyan is the upcoming Commissioner's Cup playoffs, no? 'Di ba? Kasi syempre doon naman 'di ba parang sa PBA, elimination round to playoffs, parang iba yung ano eh, 'di ba? Para sa isang conference, 'di ba? Mukhang parang akala mo dalawang conferences ang isang conference dahil ibang environment yung playoffs eh. So, parang yun na doon na magsisimulang mapuno yung crowd or at least mas dumami, 'di ba? And then doon lalabas kung gaano talaga kagaling yung player. And yun, kasi it's more, mas series na siya eh, kapag playoff. So, doon natin makikita talaga. Especially yung ano, 'di ba, yung Phoenix. Yun lang naman ng ano eh. Kasi Phoenix, 'di ba, ang ganda ng nilalaro nila. Pero come playoff time, like masusustain ba nila come playoff time yung magandang performance nila? So, yun yung ano for me, syempre playoffs. And ano na rin, um subjective take since Hinebra, alam naman ng tao na Hinebra ako, 'di ba? So, pwede rin natin makita dun is ano parang can Tony Bishop uh, at least I mean maganda nilalaro niya ngayon pero 'di ba iba pa rin yung standard na naset ni Justin Brownlee. Kaya at least 'di ba may parang si Tony Bishop hindi naman necessarily ma-replicate or duplicate niya kasi walang makakagawa nun, 'di ba? Pero parang will he add his name to the list of champion imports for Hinebra? Yun, storylines of PBA Commissioners Cup playoffs inyo. Isa sa mga aabangan natin for sure. Pero at the same time, tingin ko yung mga ano yung mga storylines and yung mga possible na mga pwedeng pag-usapan sa PBA, not only the playoffs, pero at the same time, mga storylines. Like, yun nga, sabi mo, si Bishop, kaya niya ba? And the other teams na pausbong, especially ngayon TNT, medyo struggling, Ginebra, medyo ganun din naman, di ba? Tama, no?
Ay, hindi Masasabi mo ano, bang hindi. struggling yung Ginebra? Hindi ano Or pa lang, baka, parang medyo flat flat sila nung simula eh. Parang ngayon pa parang peaking na sila. yun. And then, may mga other teams like Magnolia, Meralco, medyo mainit yung simula. Even Oh, Phoenix, di ba? yun din pala Magnolia ano pala kasi ngayon na ngayon na ba 'di ba parang ilang conferences na sila natatawag na intro boys, 'di ba? Parang ngayon na ba nila makukuha yung championship nila? Yun yung naano Mm. ko sa Magnolia. So, yun yung mga storylines na aabangan for PBA. Ngayong Commissioner's Cup. Pero siguro yung mga other things din, like the All-Star na mangyayari sa Bacolod. Di ba? May mga magagandang pag-uusapan din dyan. Like mga RSJ players na aabangan sa liga, ganun, yung mga All-Star, di ba? All-Star discussion. And siguro, hindi din natin maiiwasan na pag-usapan din yung mga All-Star conversations in terms of yung ano ba Fan tawag din yung voting. voting, fan voting, di ba? Ano bang pwedeng ma-improve in terms of like that, di ba? Kasi ang daming medyo medyo hati yung mga tao eh. Like there are some people Mm. na nag-agree na okay na yan. Meron naman na hindi sila sumasang-ayon kasi nga may mga players na deserving na hindi nakaka ano nakaka nasa-select, and then may mga players na parang ano yun, nasa sikat na team kaya mas mataas Mm. yung mga rango ganun. So parang I think may magandang conversation somewhere down the line about that. So yun din yung aabangan natin for PBA, ay mga discussions na masarap pag-usapan, 'di ba? Oh, at saka And sige, ikaw muna. Go lang, go lang. hindi, sige, ikaw na. Saluhin mo Okay. na ako. Ano idadagdag mo? Sa PBA, this might be the last for PBA is yung ano rumors or 'di ba may rumors din na ano si Mikey Williams is or like yung camp ni Mikey Williams 'di ba parang nagre-reach out to TNT 'di ba after magwa 1 year na yung drama na yun. So I mean wala pa namang final 'di ba? So pwede natin sisimulan natin pag-usapan kapag final na. And yun din na parang will Mikey Williams actually to return to play in the PBA. And yun yung for me na ano. Okay, now I think with that, with some of the hindi lang, kumbaga hindi lang PBA playoffs yung mga yun nga, yung pag-uusapan natin, pero also the discussions na nangyayari around the PBA, maganda din pag-usapan yan, kaya kailangan nyo abangan uh, sa aming channel. Pero now we go to our maybe last segment kung ano yung inaabangan natin for 2024, and I believe that's Gilas updates, kumbaga yun yung inaasahan natin for 2024 and in that first quarter as well. Okay, yun naman. Kasi alam ko may window sa Feb ata na I'm not so sure. Please correct me if I'm wrong if alam nyo kung kailan yung next window. Pero of course, ang biggest question dyan is who's gonna be the coach? Kasi kahit nung after Asian Games, 'di ba? Nung sa mga interviews si Coach Tim, parang hindi pa siya fully committed if he will coach Gilas, 'di ba? Parang more of ano pa lang siya eh. Parang sinasabi niya na he's open to it, yan pero wala pa yung parang sure tayo na oh, si Coach Tim na nga ang magte-take over sa Gilas coaching job. So yeah, that's definitely the biggest question for at least for Gilas and others, 'di ba? Will Balti finally get the break for Gilas? Yun yung isa sa for me kasi 'di ba syempre si Coach Tim na nga mismo nagsabi na he wanted to get Balti ever since 'di ba? Ever since nung World Cup pa lang 'di ba? Pero nagkaroon nga ng drama nun na yung ayaw ni Balti at ni Gov Delta na mag-participate si Balti sa Gilas, 'di ba? So, which ngayon na-confirm na wala naman daw nangyaring usapan kasi. And also yun din, sino pa ba yung or yeah, coach pa lang naman kasi yun pa lang naman yung big question for Gilas. And also yun nga since may window
'di ba? May window tapos by then ongoing ang PBA playoffs. So sino ang parang sino magiging players, sinong yun pala head coach pa lang, then how will it affect player availability as well? Kasi syempre sa Japan, 'di ba? Meron sa Japan na yung mga Japan players, 'di ba? Hindi naman lahat 'yun makukuha for Gilas. So, parang one way or another kailangan pa rin kumuha sa PBA. And also yung shucks, nasa isip ko na yun eh. Yung teka, sa coach, 'di ba? Yung naturalized player, ayun, naturalized player kasi hindi ko alam kung by then suspended pa rin si Justin Brownlee, and also si JC, of course NBA season yun, hindi maglalaro yun. And si By the way, Ange, sorry sorry, time out lang. go Si lang. si Jordan Clarkson, first triple-double triple-double of his career yung ngayong araw na to. Oo So, nga wala pala. lang. Oo, So, oo good nga pala, yeah, achievement lang. nag-triple double si JC sa NBA. Tsaka ayun nga, si Ange Kwame, 'di ba? Parang would it be a conflict of schedule sa mother team niya sa Europe? Not sure kung what league and what team, basta alam ko lang na sa Europe si Ange ngayon. So, yun din, 'di ba? Natural, yun yung for me biggest players is head coach, of course, that's the number one kasi hanggang ngayon wala pa. Player availability, and of course, part ng player availability is parang yeah, subtopic sa player availability is yung naturalized player. Okay, so siguro to start lang muna, yung sinabi mo, Baltasar Gilas, ayun actually ang nilolook forward ko kay Baltasar is yung PBA discussion about kay Justin Baltasar. Dahil yun yung pinaka gusto kong pag-usapan kay Balti, tsaka kung bakit siya ang Wen Banyaman ng Pinas. 'Di ba? So yun magandang pag-usapan sa Pilipinas sa PBA. Pero ngayon, sa Gilas tayo muli and yun, tama ka naman na it will start dun sa coach. And ako, personally, as a medyo ano ba tawag yun? Hindi ako masyado super excited about Gilas. Masaya ako with how they end 2023 with winning the Asian Games for the first time ba? Tama ba? Since First time in matagal na, di ba? 61 years. Yun, di ba? Since 61 years old, Hindi pa napakalaking pinapanganak achievement. magulang natin nun. Oo, di ba? Oo nga, no? So, ganun ka-wild yung ginawa na achievement ng Gilas Philippines in 2023, especially with Coach Tim as the head coach and SMC as the, tama ba? Ano ba tawag din yung parang, Primary handler, parang ganun. ganun, di ba? And then, towards 2024, sila pa rin naman, di ba? Oh, well, feel ko MVP pa rin ng MVP group pa rin ng main handlers, pero mas active ang participation ng SMC. And yun yung nilook forward ko for 2024. How will this, parang basically, we end the year with a great note last 2023. Di ba? Tanggalin muna natin yung kay Brownlee na issue. Di ba? Yung Mm. achievement, di ba? Maganda natin tinapos yon with the Gilas. Now, in 2024, basically, we're gonna go back to zero. Like, sino head coach, anong program gusto ng bagong head coach. At yun yung inaabangan ko for Gilas. Like, how will, may magbabago ba talaga? Or kung Mm. wala man magbago, paano gagawin ng bagong head coach? Di ba? Paano panatilihin yung Gilas na respectable in international tournaments? Oh, actually, yun din ang for me, 'di ba? Syempre yung 'di ba parang maganda na nga yung naging yung turnout nung 2023 na kahit yung World Cup, 'di ba? Although Coach Tim said that they did a good job there, 'di ba? And I believe Coach Tim naman kasi siya yung nasa camp eh, 'di ba? So, I mean, sino tayo parang kumontra, 'di ba? So, yeah, and nung Asian Games, nag-culminate siya ng Asian Games na despite the adversity na pinagdaanan mo, na yun nga, adversity na pinagdaanan mo, na pinagdaanan ng camp, nagbunga. So, parang for me, I hope na
I hope na yun yung magiging start of a better Gilas program, especially now na na parang mas nagkakasundo na lalo yung SMC and MVP group na after all these years of fans speculating or 'di ba na may away yung dalawang kumpanya, in which ever since naman dinebunk na ni Boss Al Francis yun. 2022 pa lang dinebunk na ni Boss Al Francis yun eh. And yun, actually, yung Gilas, yung PBA, and yung UAAP, yan yung tatlo. Ay, sorry, college basketball, yung pinaka-inaantay natin for 2024. Pero, yun nga, dun sa ating episode ngayon, medyo naramdaman nyo na rin kung saan tayo magpo-focus, ano din yung mga other uh, basketball side na pag lumabas yung news, eh, talagang bibigyan din natin ng pansin. 'Di ba? So, yun yung mga, kasi personally for us, yun yung inaantay natin for the first quarter of 2024. For some, it might be not, parang, for some fans, baka parang sabi, "Uy, okay, pahinga after 2023 itong maybe first 3 to 4 months of the new year, medyo wala masyadong ganap." Tingin ko, dun tayo nagkakamali dahil sobrang dami pa rin ng ganap, especially nga pag yung mga updates like the Gilas, UAP transfers, NCAA transfers, and other big things in the PBA happen. Dami nating pag-uusapan as basketball fans at yun yung dahilan kung bakit kabang-abang yung bagong taon. And yun nga, um yun nga tayong mga Philippine basketball fans, 'di ba? 2023 was a great year, and it's pretty safe to expect a better year for 2024. 'Di ba? Parang I mean like tayong mga fans sobrang tuloy-tuloy ang panalo natin and sa product na nakikita natin from all the leagues in the Philippines. Kaya nood-nood lang tayo, 'di ba? And yun nga, nood lang tayo and keep looking forward and of course enjoy every moment kasi pag nagsunod na year ender, 'di ba? Para alam ko matagal pang end ng 2024 kasi January 2 pa lang as of this recording, 'di ba? Pero pagdating ng end of the year, 'di ba? Parang pag look back natin, uy maganda pala yung ganyan, 'di ba? Para wala lang tayong feeling of regret na sana in-appreciate ko siya at that moment itself, 'di ba? And I think that's the end of our episode about the things we look forward for 2024. Abangan pa lalo yung aming mga susunod na contents in this new year. We might be busy pero we will be having time for our channel and yun, patuloy na pag-angat sa bagong taon. All right. So, what if you reach this part of the video, we encourage everyone to like, share, subscribe, and feel free to discuss with us na what are the things that you're looking forward to this 2024 in Philippine basketball. And kung gusto niyo mag-share ng personal goals niyo rin, 'di ba? We can have solid na usapan dito. And And of course, 'di ba, ang tuloy lang ang maraming marami kaming plans ahead, plans for the year, and we want to share it with you guys and sana nandito kayo through and through. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, have fun. Happy New Year, guys.